Dumating si Mayu, isang high-energy high school student, at si Harada, isang sikat na boy band member mula sa grupong CHA sa Viginti, isang bar na pinamumunuan ng arbiter na si Ginty. Hindi tulad ng eleganteng Quindecim, ang Viginti ay may mas matinding atmosphere. Si Mayu ay overjoyed na makita ang kanyang celebrity crush, habang si Harada naman ay halatang irritated at mas gustong bumalik sa kanyang girlfriend. Ipinahayag ni Ginty na kailangan nilang maglaro ng twister, pero syempre, may madilim na twist. Sa bawat hakbang nila sa mat, nagbabago ang tiles na may mga nakakatakot na epekto, may mga tiles na sobrang init na halos masunog sila at may iba namang nagyayelo na halos magpamanhid sa kanila. Sa kabila nito, enjoy na enjoy si Mayu, lalo na't sobrang fan siya ni Harada. Habang si Harada ay patuloy na lumalaban para lamang matapos ang laro, si Mayu naman ay tuwang-tuwa, tila ba hindi alintana ang panganib. Sa bawat galaw, nagiging mas magulo ang laro, pero ang energy ni Mayu ay nananatiling mataas. Biglang nagdesisyon si Ginty na gawing mas brutal ang laro. Sa huling challenge, ang twister mat ay biglang naging isang platform na nakalutang sa ibabaw ng matutulis na spikes. Sa sudden death round na ito, sino man ang unang matalo ay babagsak diretso sa mga spikes. Sa gitna ng tensyon, tila handa si Harada na itulak si Mayu para mailigtas ang sarili. Ngunit bago pa ito mangyari, sa halip na lumaban, voluntaryong nagdesisyon si Mayu na bumagsak na lang. Ayaw niyang mapahiya, o sa kanyang sariling salita, maihi sa harap ni Harada sa sobrang takot. Laking gulat ni Mayu nang mapagtanto niyang ligtas siya matapos bumagsak sa mga spikes. Iyon pala, mga pekeng spikes lang ang nasa ibaba. Doon rin niya naalala kung paano siya namatay, nadulas siya sa banyo habang naliligo dahil sa sabon. Samantala, si Harada naman ay nagsimulang maalala ang kanyang sariling pagkamatay. Pinaslang siya ng kapatid ng dating ex-girlfriend niya, na nagpakamatay noon, matapos niyang lokohin. Sa gitna ng kanyang guilt at realization, napagtanto ni Harada ang bigat ng kanyang mga ginawa noong nabubuhay pa siya. Matapos ng lahat ng nangyari, tila napalapit si Harada kay Mayu, na sa kabila ng kanyang pagka-fangirl, ay ipinakita rin niya ang kanyang kabutihan at katatagan. Pinahanga siya ng positivity ni Mayu, at tila unti-unti siyang nakaramdam ng relief sa kanyang guilt. Nagbihis si Mayu ng bagong outfit at gumawa sila ng isang impromptu concert para sa mga staff ng Viginti. Si Mayu ay sumayaw at tumili tulad ng isang tunay na fangirl habang si Harada ay parang bumalik sa kanyang boy band persona, nagbibigay ng all-out performance.